Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rapi Jan, shoutout kay Juancho Arnaldo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! May mga pagsabog ng pag-awit. Mula sa maliliit na silid sa tuktok ng 8 hanay ng gusali, ang mga kasulatan na binibigkas ng bawat tinig ay tila pare-pareho at naiiba. Noong ipinakilala sila sa aming mga tainga, tanging mga pagsabog ng mga tunog ng Budista ang aming naririnig. Ngunit ang tunog ng Buddha na ito ay hindi comfortable sa tunog, ngunit nagpanteng ang ulo ni Aaron. Anti-Buddha may naglagay ng singsing sa kanyang ulo. Sa pagpapakilala ng mga Budistang tunog na ito, lalo nitong hinigpitan ang ulo ni Aaron, kaya't ang kamalayan ni Aaron ay napuno ng sakit at ang kanyang katawan ay nabaliw ng husto. Haha, haha, Aaron, paglaruan mo ako. Ang aga mo pa. Nang makitang ganito ang Aaron, biglang sumingit si Ye Shijun sa kanyang mukha. Kasabay nito, ikanaway ni Zhu Yanshua ang kanyang malaking kamay, at sa wakas ay nagkaroon ng kumpiyansa ang kanyang mga tropa at pinalibutan nila ang Aaron ng paisa-isa. Sina Evil Tao Tai at Linlong ay nasa isang masamang sitwasyon at gustong lumapit upang suportahan, ngunit sila ay direktang pinigilan ng ilang mga eksperto. Sakit, sakit, sakit. Ang sakit grabe. Ngayon lang, si Aaron, na nakatayong parang Diyos sa tuktok ng mataas na gusali, ay maaari lamang gamulong sa itaas habang ang ulo ay nakaakbay. Ang mga tao sa 8 haligi ay tila walang balak na pakawalan siya. Sa halip, ang mga kasulatan ay binigkas ng mas mabilis at mas malakas. Biglang nakaramdam ng sakit si Aaron. Nadapa siya at diretsyong nahulog mula sa bubong. Sa sobrang lakas, bumagsak siya sa lupa. Pagkahulog mula sa ganoong kalayuan, kahit na maraming lalaki ang nakakaramdam ng pananakit ng laman kapag nakita nila ito, hindi pa banggitin ang 2 anak na babae ni Nafume at Zuyener sa di kalayuan. Gayunpaman, sa oras na ito, hindi pinansin ni Aaron ang sakit, o ang sakit sa kanyang utak ay direktang naparalisa ang sakit sa ibang bahagi ng kanyang katawan. Nagpagulong-gulong pa rin siya sa sakit ng ulo. Masakit tignan. Patayin siya habang siya ay may sakit. Ininom ito ni Ye Shijun. Ang mga sundalo sa paligid ng Aaron ay agad na itinaas ang kanilang mahahabang baril, nanginginig na gawin ito ngunit natatakot na gawin ito. Bagamat ganito na ngayon ang Aaron, naging parang Diyos ng kamatayan lang siya. Sino ang nangahas na hawakan ang asno ng tigre sa oras na ito? Kung magkakasamang masaktan ang tigre, sarili niyang kamalasan. Ang kanyang ina, isang bangkos ng basura, papatayin kita kapag hindi ko na uulitin. Nang marinig ang dagandong ni Ye Shijun, nanguna ang ilang magigiting na sundalo at direktang sinaksak ang Aaron gamit ang mahabang baril. Poof! Ang lalaking sumaksak sa unang putok, Aaron, ay wala pang tugon, ngunit siya ay may mahusay na tugon. Nang mawalan siya ng baril, tumalikod siya at tumakbo palayo. Gayunpaman, dahil lang sa may unang taong nang ahas na kumain ng alimango, at ang Aaron ay hindi lumaban ng galit gaya ng iniisip nila, isang grupo ng mga tao ang biglang nagkaroon ng lakas ng loob. Kapag nakagat mo ang iyong mga ngipin at nakatutok sa Aaron, direkta mo siyang sasaksakin ng ilang putok. Sa oras na iyon, maraming butas ng dugo sa katawan ni Aaron ang dumudugo sa lugar. Haha, haha. Nang makita ito ni Ye Shijun at ng kanyang barkada, tuwang-tuwa sila at mayabang. Sa oras na ito, kasama ang mga sundalo sa malapit, sa wakas sila ay tumawa ng maluwag. Mayroon lamang isang tao, na nakasimangot at nakatitig sa Aaron na gumugulong sa lupa nang walang sinasabi. Sugol ng dragon. Ang napakarilag na kagandahan. Ang kanyang mga mata ay lubhang kakaiba, medyo nababagabag, ngunit mas mapagbantay. Aaron, kung napakadali lang talagang pakitunguhan, hindi siya tatawaging Aaron. Aaron, tama ba ako? Bulong niya sa kanyang puso.
Oo naman, sa sandaling matapos ang mga salita sa kanyang puso, tila narinig ito ng Aaron doon. Bigla siyang tumigil sa pag-ikot, at puno ng tiyaga ang kulay ng sakit sa kanyang mga mata. Tapos bigla siyang bumangon. Sa sandaling ito, ang mga sundalong baril na nagtatag ng kaunting psikolohikal na tapang ay ganap na bumagsak. Kapag maraming tao ang naghagis ng kanilang mga baril, tatakbo sila sa gulat. Yung scene, na hindi ko alam. Akala ko ay napapalibutan sila. Aaron ay hindi sila hinabol. Pagkatayo niya at paglapag, nagmuni-muni siya in sito. Kasabay nito, bahagyang pumikit ang kanyang mga mata at pumasok sa pagmumuni-muni. That guy, pagkakita sa hindi kapani-pani walang aksyon ni Aaron, may nagtaka agad. Malamig na ngumiti si Ye Shijun. Simple lang diba? Gusto ng bata na i-seal ang mga meridian para hindi niya marinig ng direkta ang mga tunog ng Buddha na ito. Gusto niyang masira ang laro. Sa sandaling marinig nila ito, ang isang grupo ng mga tao ay hindi makatawa, at mukhang nag-aalala kay Aaron. Si Ye Shijun lamang, na may panunuya sa kanyang mukha, ang naghintay sa Aaron upang makumplito ang pagsasara ng kuweba. At halos kasabay nito, binuksan din ni Aaron ang kanyang mga mata. Storytelling channel sa YouTube. Hindi ba kakaiba? Nang makitang binuksan ni Aaron ang kanyang mga mata, nanguna si Shijun sa pagbuka ng kanyang bibig. Gaya ng sinabi niya, hinarang ni Han Sangki ang kanyang pandinig at puso upang hindi masira ng tunog ng Budismo. Ngunit kakaiba na ang mga ito ay natakpan ko ng buo, ngunit ang mga tunog ng Budista sa labas ay halos pareho pa rin ng dati. Dahil ba hindi mo ito tinatakan? Ngunit mula sa sinabi ni Ye Shijun sa kanyang sarili na may panunuya sa mga oras na ito, ang posibilidad na ito ay hindi naglaon. Hindi niya talaga marinig ang sinasabi ni Ye Shijun. Sa bibig at labi lang niya nahulaan ang sinasabi niya. Kung titignan ang itsura niya, parang alam na niya na hindi ito uobra. Sa pag-iisip nito, direktang inilabas ng kagat ng Aaron ang lahat ng nakaharang na meridian. Haha, Aaron, naguguluhan ako sa itsura mo. Malamig na ngumiti si Ye Shijun, nanginginig muli ang kampana sa kanyang kamay, at naging napakaliit ng tunog ng Buddha sa kanyang paligid. Sa tingin mo ba, sa pamamagitan ng pagsil ng iyong mga meridian, maiiwasan mong makagat ng boses ni Buddha? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, daydreamang. Natawa si Ye Shijun nang mahulog ang kanyang mga salita. Dahan-daang tumayo si Zhu Yanshua, tiningnan ang mature na hitsura ni Ye Shijun at nakangiting sinabi, Young Master Ye, mas mabuting magpakita ka ng awa at sabihin sa ilang tao ang sikreto. Ito rin ang pinagdududahan ni Zhu Yanshua. Maaari niyang bigyang kasiyahan ang kanyang kuryosidad sa ngalan ng pag-atake at panunuya sa Aaron. Bakit hindi? Si Ye Shijun ay napakapopular. Tiningnan niya si Aaron ng masama at sinabing, gusto mo bang malaman? Hindi nagsalita si Aaron, nakatitig lang sa kanya ng tahimik. Pero ilang sandali pa, biglang sumimangot si Aaron. Parang may naisip siya, mga taong ito, demonyo ba sila? Ngumiti si Ye Shijun at tumingin kay Aaron na may pagtataka, oh. Alam mo ba ito? Oo, sila ang Magic Buddha, at sila ang pinakamakapangyarihang Magic Buddha. Ang 8 Dharma na tagapagtanggol ng Magic Buddha. Nang marinig ito, dahan-daang inilipat ni Aaron ang kanyang mga mata sa isang tabi at sinabing, no wonder I always feel that you are familiar. It's you. Paano makakalimutan ng Aaron ang tungkol sa soul refining array sa border town noong araw na iyon? How dare he let go of Fumang's blood feud? Hindi malilimutan ng Aaron ang masasamang monghe na iyon. Natural, nakaukit sa kanyang puso ang madilim na ulan na sumabay sa mga demonyong monghe noong araw na iyon. Ako ito. Bumagsak ang mga salita, malumanay na ngumiti ang nakamamanghang dilag at hinayla pababa ang lambong na nakatikip. Nang bumagsak ang belo, ang kanyang walang katulad na mukha ay direktang lumitaw sa harap ng lahat. Si Ye Shijun at ang kanyang barkada ay mukhang tanga sa lugar. Sa simula, ang sugo ng dragon ay natatakpan, at malabo lamang nilang hatulan na siya ay isang mahusay na kagandahan sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Ngunit ang hindi nila maisip ay nang bawiin niya ang kanyang saplot, napakaganda niya na nawalan ng kaluluwa ang mga tao. Naramdaman ni Ye Shijun na lumulutang ang kanyang kaluluwa mula sa langit. Hindi lang siya, pati na rin ang iba pang lalaking naroroon, maliban kay Aaron. Malamig na tinitigan niya ang kaibigan na nagtaksil sa sarili,
ang salarin na pumatay kay Fu Mang at iba pang mga kapatid. Tanging puot at kalituhan, wala nang iba pa. Sure enough, siya na. Long time no see. Ngumiti si Mingyu at tumingin kay Aaron. Mapait na ngumiti si Aaron, mukhang magandang trabaho ang pagtataksil sa mga kaibigan. Ngayon ang posisyon mo. Hindi na siya nagsalita pa, ngunit halatang nakikita ni Aaron na si Mingyu ay hindi bababa sa isa sa mga pinuno sa grupong ito. Hindi mapigilan ng mga tao sa Jiangho ang kanilang sarili, walang magawa si Mingyu. Huwag mo akong pag-usapan, isipin mo ang sarili mo, aking sarili, ngumiti si Han Sanyi. Ano ang dapat ipag-alala? Nang marinig ang mga salita ni Aaron, nakita kong nakangiti si Mingyu kay Aaron, umalis si Ye Shijun, paanong ang babaeng nasa puso niya ay napakaamo sa ibang lalaki, mabaho kalokohan, hindi ka matitig kapag nakakita ka ng magandang babae di ba? Nagpapanggap ka pa bang pinipilit ako dito? Galit na uminom si Ye Shijun, at pagkatapos ay muling tumaas ang kampana sa kanyang kamay, malinaw. Gusto niyang taasan ang dosis at parusahan ng Aaron para sa kanyang walang prinsipyong bulok na mga kalakal. Gayunpaman, ang Aaron ay hindi naguguluhan sa oras na ito. Kung nandoon lang ako, talagang nalilito ako kung ano ang gagawin. Ngunit ngayon, nalaman ko na ang pinagmulan ng mga masasamang monghe at demonyong ito. Yes, Shijun, ikaw nawala. Nahulog ang mga salita. Dahan-daang tumayo si Aaron. Nang tumayo si Aaron, nagulat si Shijun. Kasabay nito, kung madalas siyang pag-alitan ng isang hanggal sa harap niya, tiyak na sasabihin niya ang mga ganoong salita sa harap niya. Ngunit sa kasamaang palad, sa harap ng Aaron, hindi makatawa si Shijun. Hindi niya masabi ang dahilan, at hindi niya alam kung bakit. Marahil ay alam niyang ito ay dahil sa kanyang panloob na takot, ngunit ayaw niyang aminin iyon. Ikaw, anong klaseng bayani ang nagpapanggap ka? Sa tingin mo ba ay 3 taong gulang ako? Umatras si Ye Shijun at itinuro ang guilty heart ni Aaron, ngunit umungol ng galit. Ngumiti si Aaron, ang isang tao sa Han ay hindi sumusubok na maging malakas. Matapos mahulog ang mga salita, gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, at unti-unting lumitaw ang isang jade light sa paligid ng kanyang katawan. Kasabay nito, ang isang liwanag na layer ng ginto at puting liwanag ay dahan-daang dumaloy sa paligid. Patayin mo siya para sa akin. Sa pagmamadali, biglang nagbel si Ye Shijun. Biglang, ang tunog ng Buddha ay kulot sa 8 haligi ng gusali. Katulad ng soul rising mantra, ang mga mahiwagang tunog na ito ay bumibitag hindi lamang sa mga anyo ng mukha ng mga tao, kundi pati na rin sa puso at isipan. Nabibitag nila ang kaluluwa. Tama ba si Ye Shijun? Ngumisi si Aaron, isang pares ng mga mata ang bumungad sa isang mahinang sipon, tahimik na nakatitig kay Ye Shijun. Bahagyang napanganga ang gulat ng mga estudyante ni Ye Shijun. Ito talaga ang gusto lang niyang ilabas para kutsain si Aaron. Pero bakit? Hindi ko pa nasasabi, pero alam na ni Aaron ang kalakal na ito. Natatakot akong may hindi nagsabi sa iyo. Matagal ko nang naranasan ang mga bagay na ito. Matatakot ba ako? Pagkatapos noon, ang masamang chi sa Aaron ay lumabas din ng husto. Ang lalaking ito, si Mingyu, siyempre alam na ang Aaron ay tumutukoy sa kanyang sarili. Noong mga araw na iyon, sa kabundukan ng hangganang bayan, napakaraming masasamang monghe ang hindi mabitag ang Aaron. Ang Panginoon mismo ang nakapagpatatag ng digmaan. Ngayon, umaasa lamang sa 8 mga tagapag-alaga ng Dharma, gusto niyang makakuha ng Aaron. Sa totoo lang, hindi kailanman nagkaroon ng ganoong labis na pag-asa si Minggayo. Sa makatuwid, kahit na hindi komportable ang Aaron ngayon at nagtawanan ang lahat, nanatili siyang mapagbantay at tumitig sa Aaron. Alam na alam niya na sa kakayahan at katalinuhan ng Aaron, ang kahirapan ay pansamantala, ngunit hindi ito magtatagal. Ang dahilan kung bakit siya pumayag na ilagay ang layer na ito sa panlabas na depensa ay para lang maglaman ng Aaron. Iyon lang. Nais mong selyuhan ang aking kaluluwa at sipsipin ang aking kasamaan, ayon sa gusto mo. Umuungol. Biglang namula ang dugo niya at biglang naging magulo ang itim niyang hininga. Gaya ng dati, pumuti ang buhok ni Aaron at parang nyebe ang kanyang balat. Gayunpaman, ang galit sa pagitan ng kanyang mga mata ay hindi naglakas loob na salubungin ang kanyang mga mata. Halika. Wow! Ang multo ay kasing sama ng kuneho. Obviously, ang tunay na katawan ay nakatayo pa rin doon, ngunit maraming itim na anino ang sumugod palabas.
Nang halos hindi ito maaninag ni Ye Shijun, mahigit 100 sundalong nakatayo sa tabi niya ang hinayla ng itim na anino. Lumipat lamang sila ng ilang hakbang patungo sa direksyon ng Aaron, at ang kanilang mga katawan ay ganap na napatay sa ilalim ng itim na anino. Shua! Kasabay nito, 2 madilim na anino ang sumugod kay Ye Shijun. Natakot si Ye Shijun. Sa pagmamadali, sinunggaban niya ang 2 kawal na nabubuhay pa sa tabi niya, isa sa kaliwa at isa sa kanan, at hinarang sa harapan niya. Kasabay nito, ang buong tao ay mabilis na umatras patungo sa likuran. Ang 2 malas na lalaki ay kasing bilis ng mga lumiko, at si Shijun, na napakabilis na, ay nakaramdam ng mali nang siya ay umatras sa isang ligtas na lugar. Nang siya ay tumingin sa ibaba, ang kanyang tiyan ay sapilitang pinutol ng itim na gas, isang sugat na halos 5 sentimetro ang haba, at dumaloy ang dugo sa bakana, na nagpapakita ng isang kakilakilabot na itim na solido. Nagulat siya, tumangala at tumingin sa Aaron sa hindi kalayuan. Ano ang kakaibang galaw ng kanyang ina? Anong lakas ng terorista? Kaya mo bang saktan ang sarili mo sa mga tao? Sa gulat, galit na galit si Shijun, at ang kampana sa kanyang kamay ay lalong nanginginig. Gusto pa niyang diretsyong putol-putol ang kampana sa isang iglap. What are you doing all his mother's fucking? All on me, all on me. Ang hindi sumunod sa utos ay pupugutan ng ulo. Alam din ni Zhu Yanshua ang kanyang katakutan. Sa pagmamadali, galit niyang utos. Kasabay nito, dahil sa inspirasyon ng Death Order at ng Buddha Sound, napakaraming tao at kabayo ang nakapalibot sa Aaron. Sa oras na ito, malamig na ngumiti si Aaron. Sa susunod na segundo, hindi mabilang na mga multo ng katawan ang sumabog sa lahat ng direksyon. O ani. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!